testimony? Well, siyempre, mas mabigat yung personal testimony kasi nga yung video po pwedeng deepfake, no? Pero ito, mukhang natatakot sila lahat magsalita dahil meron siyang hawak na flash disk. Pinakamalapit na kaibigan ng ating PBBM, si Tony Boy Florendo, ang SAP, at ang iba pang nababanggit na voltage daw. Nabanggit niya na yung paggamit di umano ng white powdery substance ni Marcos. Well, alam mo... Pero itong pahayag ni Cathy Binag attorney, kung gaano kabilis ang responde agad ng mga cabinet members ito, hindi nga mismo yung First Family ang nagpasinungaling dito, si DILG Secretary Abalos at si Gibo Chidoro ng Defense ang agad-agad. Pero nang nagbigay ng pahayag itong si Cathy Binag, bakit hindi ganun din kabilis? Saan bang mas ano? Wala pa nga nagsasabi na sinungaling si Cathy Binag eh. Kumbaga, saan bang mas mabigat? Yung video or yung mismong personal testimony? Well, siyempre, mas mabigat yung personal testimony kasi nga yung video po pwedeng deepfake, no? Pero ito, mukhang natatakot sila lahat magsalita dahil meron siyang hawak na flash disk na marami pa mahirap sabihin na baka deepfake yung interview. Mga who's who in the world of pulveronic mundo, no? So, antayin natin kung isa-isang lalabas yan. Naku, maraming laman daw yung flash disk na yan, no? Including, ewan ko ba, mga matitindi ang mga linalaman. No? Well, I hope si Cathy Binag should be taking care of her security dahil maraming magagalit sa kanyang mga revelasyon. Pero alam mo, kaya siguro tikom sila lahat, kilala nila lahat si Cathy Binag. Totoo namang naging partner yan. Dahil ako, alam ko po yan na talagang siya ay naging partner ng kasama ko sa Kongreso, si Congressman Tony Boy Florendo. At alam naman natin na isa sa pinakamalapit na kaibigan ng ating PBBM, si Tony Boy Florendo, ang SAP, at ang iba pang nababanggit na voltage daw. So, nandiyan na rin kasi yung sinasabi ng dating Senadora Nikki Cosseteng na umiikot din doon sa kanilang mundo ng mga alta na meron na talagang general knowledge na talagang gumagamit ang presidente. No? At saka itong si Cathy Binag, mukha namang hindi lalabas to kung walang video. Kasi talagang parang ang nag-motivate sa kanya ay yung debate nga kung fake yan o hindi, lumantad siya para sabihin, ako pinapatunayan ko na gumagamit. No? Pero tama kayo, nakakabingi ang denial ng administrasyon dito. Alam lang natin, napaiyak itong First Lady sa Cebu, no? Nung pinuri-puri siya ng gobernadora ng Cebu, no? At napakadami raw negatibo. No? Pero wala pong nagsasalita. Pero alam mo ba, attorney, na may ibang mga, kumbaga, netizen, binalikan yung 2021 video ni nung broadcaster na pinaslang na grabe din kakritiko sa Marcoses and dito nga din kay... Sino yan? Si Percy Lapid, di ba? Si Percy Lapid pala. Meron din siyang doon, binanggit niya mismo sa kanyang programa, as in straight talaga, na lumilitaw ngayon sa sa social media, na nabanggit niya na yung paggamit di umano ng white powdery substance ni Marcos. Well, alam mo yan lang ang problema ng mga authenticators ang balita ko kasi they can authenticate the video, hindi lang ma-authenticate kung cocaine nga yun. Kasi on the basis of video, nakikita mo lang is powdery white substance. So, on the basis of video, hindi pa rin napapatunayan po. In fairness, hindi pa rin napapatunayan ng video yan kasi hindi natin alam kung ano yung sinisinghot. Pero itong si Cathy Binag, ayun, iba po yung eyewitness testimony, no? At kung i-apply mo naman yung standard sa hukuman, mukha namang spontaneous siya, mukha namang wala siyang dahilan para magsinungaling, at mukha namang walang kaduda-duda na nasaksihan niya yung mga pangyayaring yan dahil siya ay kabahagi ng mundo, kumbaga, ng Botes 5. No? So, tignan po natin kung anong susunod na kabanata dyan, pero sa ngayon po, ang nangyayari pa lang, yun nga po, yan ang issue ngayon. Ang issue ngayon, pulburon. Ang issue ngayon, inflation. Ang issue ngayon, mataas yung mababang sweldo at kakulangan ng trabaho. Pero ang palagi nilang linalabas na issue, Pogo. Ano ba naman yung Pogo na yan? Ang Pogo na yan naman, dapat nga lahat illegal. Ngayon, meron pang exemption, di ba? Hindi ko maintindihan. Talagang dinilihis ang issue. Magaling yung nag-handle ng communication ng Malacanang. Kung hindi mo mapasinungalingan, ilihis mong issue. Binabalik natin ngayon ang issue. Dahil kapag sumakit naman ang tiyan ng taong bayan sa gutom, ayun, yan ang tunay na issue. Meron pang nagsasuggest, attorney, ayaw ko nang sabihin dyan sa camera na gusto nila
pwede ba raw na magkaroon ng upgraded version ng Pogo o yung leveled up, free of the bad elements? Alam mo ako, kaya nga hindi ako naniniwala dyan sa banayan eh. Unang-una hindi isinulat na naman. Basta hindi nakasulat, walang legal na basihan. Hindi naman po pwede legal basis, refer to the SONA. Hindi ganun eh. Dapat meron talaga nakasulat eh. Dahil pati sa batas, kapag dapat ang isang kasunduan ay tungkol sa mga bagay-bagay na formal, dapat nakasulat yan. Ang tawag dyan yung statute of limitations. No? Kapag hindi nakasulat, hindi po pwedeng maaksyonan, pati sa hukuman. Sa lalo na siguro kapag pulisiya ng gobyerno, bakit ayaw isulat? Diba? So, tingin Sabi ko, pa naman niya, effective sa SONA Day. Effective sa SONA Day. Walang kasulatan pa. Alam mo, sa problema rin yun, may due process din yun. Kasi miski ayaw ko sa Pogo, hindi naman po pwedeng ura-urada, no? So, marami talagang question, basta hindi sinulat. Hindi ako naniniwala. Ayan na, lumalabas na po ang mga instances na magkakaroon daw ng mga exemption. Siyempre, may mga anak ng Diyos na hindi po pwede maapektuhan. Pero diba? speaking of isinulat, attorney, ang katakataka lang dito sa ILBO na inilabas ng immigration, banggitin ko lang, nakasaad dito, considering the gravity of the possible charges as well as the wide media coverage and public attention this is gained over the past months, this is a strong possibility that the above-mentioned nationals may attempt to place themselves beyond the reach of the legal processes of this department by leaving the country. Parang binibigyan na ng na guilty na, kumbaga. Ganun na Hindi yung ko nga alam kung ano yung gravity of the charges. Hanggang ngayon wala silang naisasampang Yun kaso din. bukod sa torture. Anong isasampa nila? Qualified human trafficking, yung raid nila, wala naman silang nakitang tao doon sa premises. Nung ni-raid nila, lahat ng nahuli nila nasa labas, wala naman nasa loob. So anong kasong isasampa dyan? Hanggang ngayon, wala nga. Mantakin mo, June pa yung raid na yan, August na, wala pang kahit anong naisasampa. Di ba katakataka naman yan? So itong nilabas na ito ng DOJ or ng BI, talagang malaking epekto ito. Halimbawa, kung hindi ikaw si Attorney Harry Roque, isang ordinaryong lang, so malaking epekto ito sa kanyang kabuhayan, sa kanyang Well, alam mo, technically, ang sabi ng Korte Suprema nung nagkaroon ng ILBO rin si PGMA dati, na inisyu ni Laila de Lima, hindi yan sapat na basehan para ipagkait ang karapatang magbiyahe. Dahil ang karapatang magbiyahe ay isang karapatang pantao. Pero yan ay paninira sa reputasyon ng tao. Kasi tignan nyo nga yung sinusulat. Given the gravity of the charges. Bakit? Meron na bang ebidensya? Wala naman kayo ebidensya hanggang ngayon. Di ba? Napakatagal na. Ang alam ko, meron kang inilatag na ebidensya, pero parang hindi yata binigyan ng bigat. Well, alam mo, pati nga doon kay Guo, wala sila makuhang kaso pa. Yun, talaga namang nung na-raid, binakita. Ito, renade, sarado hindi ko maintindihan nga kung saan nanggagaling itong sinasabi nilang mabigat na ebidensya. Unless, yun na nga lang, may mga masasamang loob dyan na mag-iimbento ng ebidensya. At hindi naman na imposible yan. Dahil nakikita natin, ako nga sinasabing, yung pugante na huli sa bahay, may kinalaman sa Pogo. Kakasimula pa lang ng investigasyon, paano ka magkakaroon ng conclusion? Di ba? Para yung denial din ni Secretary Abalos at ni Gilbert na fake yung video niya, wala pang pag-aaral sa video. On the basis of tenga. Ano ba yan? Parang nauuso na yung attorney, nandun pa nga, wala pa nga sa proseso na nasampahan ng kaso, doon pa lang sa pag-aakusa pa lang, parang guilty ka na. Well, kaya nga po, tayo naninindigan, na ang Bill of Rights, ang ating saligang batas ay narariyan para protektahan ng mga mamamayan. Kahit ano pang sabihin ng gobyerno, lahat po may presumption of innocence. At kinakailangan po respetuhin lahat ng karapatan ng mga mamamayan at yan din po ang dahilan kung bakit ang sabi ng Korte Suprema, lahat ng tao meron din karapatan magkaroon ng abogado. Kaya nga po itong ginagawa nila, ang pagiging abogasya ay basihan para madawit sa kaso, miski wala namang illegal na ginawa ang abogado. Naku, nakakatakot pong president yan. Kaya nga po, idudulog ko rin po yan, hindi lang po sa Justice Secretary, kung hindi po sa ating hukuman. Maaring yung pagdawit mo, attorney, yung pangalan mo sa organizational chart at yung pagsama mo nga dito kay Cathy Ong, yan ang mga sinasabi nilang ebidensya laban sa iyo. Na napakahina kasi kailan pa naging krimen ang magsama sa tao para makiusap sa Gibbs. At napatunayan na ba Diba? yung organizational chart na hindi nga yun. At saka sabihin na natin totoo yung organizational chart. Sinasabi lang na legal ako. Anong illegal doon? Ano yun? We charge you for
unlawfully being legal counsel. May ganun ba? Yun nga po meron tayong kasabihan, no? Nullum crimen, nulla poena sine lege. Hindi po pwede maging krimen ang isang bagay na walang batas na nagpapataw ng parusa doon sa bagay na yon. Anong kriminal? Una-una, doon sa pagsama para makiusap ng gifts. Okay? Ano yung kriminal doon sa isang organizational chart na wala naman akong kinalaman? Tapos yung puganteng nagtago sa bahay na hindi naman siya pumirma ng lease contract. Bali ko bang nandun siya? Pati nga otoridad, di nila alam na may wanted siya until nagkaroon ng red list ng Interpol. Ako pa kaya na ordinaryong mamamayan? Nasa ng krimen? At bakit ako ilalagay sa lookout bulletin, di ba? Well, kaya nga po, dahil walang ebidensya naman, walang ibang conclusion, kundi panunupil. Yun nga po mga mayor na papayag lang na magkaroon ng maisog rally, ng sususpinde. Hindi ba obvious na yun? Talagang panahon na ng martial law II. Talagang parang genetic na martial law sa pamilya. Yung halos 4 na